Kaya lang nag-iisa na ako. Ako lang. Magandang hapon sa inyo lahat. Ako si Consul Carreño at nagpapasalamat ako sa pamunuan ng Tsukuba, lalong-lalo na dito sa mga nag-sponsor ng ating balitaktakan ngayong hapon, ang Association of Filipino Scholars in Tsukuba. Marami na pong pamilyar na mukha sa akin dito. I can name a few of my friends and close acquaintances. As Mr. Tutor mentioned, suki na rin kami dito. So I've seen quite a number of you, met a number of you, spoke with a number of you. So lahat po tayo dito ay kaibigan. Unang-una po nabanggit po yung mga hindi pong magagandang nangyayari tungkol sa ating halalan. But bago po yun, some good news about the elections. Dito po, I'll be direct to the point, specific. Dito po sa Japan, there is, in the area of Tokyo, meron po tayong a total of 6,469 registered voters. That's 6,469 registered voters. In the area of Osaka, doon po sa ating konsulado sa Osaka, meron po mga nakapagrehistro ng mga 3,500. So that makes a total of 10,000 registered voters, Filipinos in Japan. Ano po ang nangyari noong nakaraang eleksyon? Noong nakaraang eleksyon po, lahat po tayo, para sa mga nakapagrehistro, for the first time, nakatanggap po ng balota pursuant to the Overseas Absentee Voting Law. This landmark law, o napaka-importanting batas, naglalayong mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa na marinig ang inyong mga boses at mabigyan ng pagkakataon upang kayo ay magkaroon ng partisipasyon sa ating proseso pampolitika sa Pilipinas. So balikan ko, ano ang naging resulta noong nakaraang eleksyon? Out of 10,000 registered voters, ilan po ang bumoto? There was a total of almost only 3,000 votes total counted for the entire area of Japan. Again, 3,000 votes total, Tokyo and Osaka areas. So ano pong lumalabas doon, no? It means that despite the law, meron pong mga kababayan na hindi nakapag-boto o hindi nakapag-set ng balota, which ngayon po, sa pamunuan ng embahada, gusto natin bigyan ng solusyon. We want the information out as far as possible. We want the information to all our kababayans. Para po sa gayon doon sa mga dapat makatanggap ng mga balota, matanggap po nila, mapila pa ng mabuti at makabalik sa amin. Ngayon po sa embahada, we are a part of the overseas absentee process. Paano po? Ano po ang pinaka-proseso na gagawin ng embahada? Ang mga balota po ay nanggagaling po talaga sa Maynila. Sa COMELEC, diretso. They have the certified list of all voters all over the world. Japan ho, kasama na dyan. At yung mga balota po ninyo, ididiretso po nila, padadala sa inyo. Ngayon, ang embahada po ay nandiyan upang tanggapin ang resulta ng mga balota. Pagkatapos mapila pa ng ating mga kababayan, ang mga balota nila, ipadadala sa embahada upang kami ang magbibilang. Pagkatanggap nito, on the appointed time, no? May 14, doon po natin bubuksan lahat at doon po natin bibilangin isa-isa. Of course, may mga technicalities po involved, which of course ang ating consul na lang, Consul Tamay, will explain later on. But it's worth mentioning too that actually the elections have started dito sa Japan. Alam po ba nila kung bakit? Kasi po, ipinadala na po starting April 14 ang mga balota. So maaari pong ilan po sa atin o karamihan po sa atin nakatanggap na ng kanilang mga balota. Mga pangilan-ilan pumapasok na sa embassy at sinasala na nga natin for validity upang ma-include natin sa actual voting or rather actual counting
on May 14. So, in behalf of the embassy, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan. Yung kung may kayo ay may panahon, the counting begins at exactly 3:01 after the polls close in Manila. Manila time po yan. So in Japan po, 4 o'clock, since you're ahead. Magsisimula po tayo dyan upang magbilang, makita po natin ang resulta. Ang layunin po ng ating ibahada is to make this election successful. We want to make this election open and transparent to everyone. Lahat po tayo pwedeng makakita kung ano pong mangyari at ano po ang magiging resulta. Siguro, to recap lang mo, no? Sino po ang nanalo nung nakarang eleksyon? Talaga pong si Ginang Arroyo. By 50% more votes, plurality. So, in that sense, so, you will see that the embassy will make the election process open to everyone. And if there are questions or issues that will arise at that time, there will be bodies created, there will be a mechanism to address these concerns. Even now, as I was speaking with some of my co-speakers, bungad na po na meron po mga hindi nakakatanggap raw ng mga balota. So we have a mechanism for that. Ipaabot nyo lang po sa amin kung ano yung mga inyong hinanaing. Kapag di po nakuha ang balota, we will be there to make the follow-up. Kapag may mali sa balota, mali ang pangalan, we will be there to find a solution. So, ipaabot nyo lang po sa amin. We have a lifeline here, and I'm proud that the community of Tsukuba ay nagkakaisa po dito, lalong-lalo na sa isang napaka-importanting proseso para sa atin. So before I turn over the microphone to my esteemed colleague, Consul Tamayo, nagpapasalamat ako sa inyong pag-anyaya, and I hope to address some of your concerns later on sa open forum. Maraming salamat po.